Kakambal ni Shanks, ni-reveal na ang totoong pagkatao. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1137. At ang title nga daw netong paparating na chapter is Shamrock Shows Up. Sa mga magtatanong nga kung sino itong si Shamrock, i-explain nga natin to mamaya. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing nakarating na daw ang grupo nila Luffy sa Castillo kung saan nila kukuhain ang susi para pakawalan si Loki. Itong Castillo nga daw na to dinidescribe as abandoned. Marami nga daw nagkalat na skeleton sa paligid. Inexplain nga ni Road, we assume na ang dalawang survivor daw sa naging altercation nila Loki at King Herald tanging sila Loki at Harul lang. So sa impormasyon nga na to mas tumibay yung nabanggit nating theory sa analysis video natin na posibleng nagkaroon ng kasunduan itong sila Loki at Harul na ang kinin na lang ni Loki yung pagpatay sa tatay niya. Nang sa ganon hindi mag-iba ang tingin ng mga Giants kay King Herald. Ayaw nilang ipaalam sa mga Giants na nagkaroon ng koneksyon itong mahal nilang hari sa world government. So mas tumataas nga ngayon itong possibility na to. Dahil bukod nga kay Harul na mismong sakse sa pagpatay ni Loki kay King Herald, wala nang iba pang nakakaalam sa kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay netong si King Herald. Meaning itong mga kinuwento sa atin ng mga Giants sa mga past chapters patungkol sa pagpatay ni Loki sa tatay niya pawang speculation lang. Since tanging si Harul at Loki nga lang ang makakapagsabi ng katotohanan dahil sila lang yung nasa moment ng senaryo na to. Bali napansin nga daw ng grupo nila Luffy na yung ilan daw sa mga nakakalat na skeleton ng mga Giants merong mga sungay. Inexplain naman ni Road na ito daw kasing mga Giants na to may dugo ng ancient giant. Dagdag pa nga ni Road na even si King Herald daw merong sungay. Pero pinutol nga daw niya ito dahil sa ayaw daw niya ng violence. Bali sa impormasyon nga na to mukhang dito natin malalaman sa Elbaf arc yung lore patungkol sa mga Oni at ancient giants. Kung matatandaan nyo guys una nga tayong nagka-interes sa mga sungay na to during Wano arc. Since yung main villain nga sa arc na to meron mismong sungay, similar sa anak niyang si Yamato. Kaya naman inexpect nga natin na somewhat tatalakayin ni Oda yung patungkol sa mga Oni or ancient giants. Pero it turns out na wala nga tayong nakuhang impormasyon patungkol dito sa Wano arc. Kaya naman itong hinahanap nga nating sagot sa mga tanong natin mukhang sa Elbaf arc natin malalaman. Related nga sa topic na to kung maaalala nyo nung time nga na malaman ni Big Mom yung pangalan ng isla kung saan nakatira si Kaido nagtaka nga siya kung bakit tinatawag na daw itong Onigashima ngayon. Meaning alam ni Big Mom kung saan originally nag-originate itong isla na to. At alam niya mismo kung ano yung pangalan ng isla na to. At dahil nga sa nalaman natin during Wano arc na capable ilipad o ilipat ni Kaido itong isla na to kung saan hindi kaya sa Elbaf talaga nagmula itong Onigashima? Dahil kung iisipin nga natin may koneksyon itong Onigashima sa mismong Elbaf. Una na dyan itong pagkakaparehas nilang merong malaking espada bilang palamuti sa mga isla nila. Isa pa itong korte ng sungay na mismong appearance ng Onigashima, which is stated nga sa spoilers na visible daw itong mga sungay na to sa ilang giants na merong ancient giant blood. At lastly itong koneksyon kay Big Mom. Hindi kaya may idea si Big Mom sa kung ano ang totoong pangalan ng Onigashima dahil sa nakita niya na ito noon? Nakita kaya niya itong isla na to sa mismong Elbaf? Dahil alam naman natin na during sa kabataan ni Big Mom na-explore na nga niya itong Elbaf. At although physically malabong isipin na nag-originate itong Onigashima sa Elbaf dahil sa appearance neto at sa pagkakaroon ng Viking team ng Elbaf, may isang lugar pa nga sa Elbaf na hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. At ito nga yung Heaven World. Kaya naman may chance pa nga rin para sa akin na pwedeng sa tuktok ng Elbaf originally na nakalagay itong Onigashima. Anyway, mabalik nga sa spoilers nabanggit daw ni Road na although similar
disregard daw ng tatay sila Harudin at Loki, magkaiba naman daw yung mga nanay nila. At unlike nga daw sa nanay ni Loki na suitable para maging reyna ng Elbaf, itong nanay daw ni Harudin hindi. Hanggang sa nagpakita nga daw ng flashback patungkol kila Harudin at Road nung kabataan nila. Sa kabilang banda naman bigla daw napunta yung scene sa Underworld, kung saan ipinakita daw na bukod sa wolf na inatake ni Ganku in last chapter, inatake na rin daw niya ngayon itong si Loki gamit yung bandage niya. At kahit nasaktan na daw si Loki, nire-refuse pa nga rin daw niyang sumali sa Holy Knights at maging isang celestial dragon. Speaking of Holy Knights, kung sa last chapter nga ni-reveal na itong babaeng Holy Knights na nasa Elbaf, ngayong chapter naman daw i-reveal na itong kamuka ni Shanks. Siya nga daw si Figarland Shamrock. Siya nga daw ang leader ng mga Holy Knights ngayon at anak ni Saint Figarland Garling. Base nga sa spoilers, indeed, yung appearance daw niya talagang kamukhang kamuka ni Shanks. Ang pinagkaiba nga lang daw syempre wala siyang scar at long hair siya. Ang rason nga daw o mission nila kaya sila nandito ngayon sa Elbaf ang pwersahan daw na isali itong Elbaf sa world government. Bali sa tingin ko nga itong mission ng mga Holy Knights na to related sa nangyari sa Egghead Island arc. Dahil during nga sa arc na to nakita natin kung paanong kinabahan itong mga Gorosei nung time na makita nilang kaibigan pala ni Luffy itong mga giants na sila Brogy at Dory. In fact napako-comment pa nga sila na masamang tandem daw itong Sun God at mga giants. Meaning possible na gustong pigilan ni Im-sama itong paikipag-alyansa ni Luffy sa mga giants. Yes, alam naman natin na medyo malabong mangyari na itong balak ni Imu, since nakita naman natin kung gaano ina-adore ng mga giants itong si Luffy. Lahat nga sila mababait sa Straw Hat Pirates, since at some point nga sa mga buhay nila may nagawang kabutihan sa kanila si Luffy. Kaya naman ang idea nga na pag-aawayin ng mga Holy Knights itong mga giants at itong Straw Hat Pirates medyo imposible. Pero paano kung mangyaring mag-away nga itong Straw Hat Pirates at ibang mga giants? Kumbaga similar sa nangyari sa Ragnarok. Hindi kaya magkakaroon ng gera sa pagitan ng mga giants? Pag-aawayin sila at mahahati sila? Since sa last chapter nga may foreshadowing na patungkol dito. At ito nga yung pananaw ng ilang giants kay Sun God Nika. Pinagtatalunan nga nila kung mabuti ba talaga o masama itong kinikilala nilang Diyos. Anyway, itong topic nga na to mas masarap pag-usapan sa mismong chapter review natin o sa analysis video natin. Kaya naman doon na nga lang natin ito itutuloy. Bali ayan na nga yung spoilers natin para sa paparating na chapter 1137. Kung natripan nyo nga itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!